Amen. Praise God. Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Praise God. At naniniwala po ako na may magandang ginawa po sa atin ng Panginoon nung mga nakaraang taon. At I hope na marami po tayong natutuhan. Tandaan po natin kapag tayo po ay mga mananampalataya, sometimes we win and sometimes we learn. Sa mundo, sometimes we win and sometimes we lose. Pero tayo mga kapatid ay natututo lamang, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. I hope marami po tayong nabitbit na aral, marami po tayong mga natutuhan, marami pong tayong mga karanasan na kung saan magagamit natin ngayong taon na ito para po mas maging maayos ang ating buhay at higit sa lahat magiging kaluwalhatian sa Panginoon ang buhay na ito, especially this new year. Para po mga kapatid na i-prepare natin yung ating mga sarili, yung bawat isa sa tamang laban ng buhay. Tandaan po natin mga kapatid na itong ating tinatahak ay pakikidigma. Ito po ay pakikipaglaban. Ito po ay isang biyahe. Ito po ay isang takbuhin na kung saan dapat nating pagtrabahuan, dapat tayong kumilos. Kasi kung wala tayong gagawin na tama, wala pong mangyayari sa ating buhay. Tiyak yan, sayang na naman yung buong taon natin. At para sa bawat isa po na may hindi magandang nangyari sa kanya nung mga nakaraang taon, ito po yung pagkakataon na bumawi tayo. Tandaan mo kapatid, sa mga nagkamali dito, pwedeng bumawi. Sa mga nagkamali, pwedeng bumawi. Because when you're not dead, if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Kung ano yung mga bagay na ipa-priority mo, yun ang magiging destiny mo. Your priority will determine your destiny. And even your priority will determine your victory. Kung ano yung mga prioritize natin, kaya nagtagumpay yan, kasi may tamang preparation, may tamang prioritize yan sa kanyang buhay. Kaya nakarating yan sa dapat niyang puntahan o dapat niyang marating, kasi may mga bagay na prioritize yan. Kaya hindi nakarating yan, baka may mga bagay na kung saan hindi niya na-prioritize. Kaya nga po napaka-importante itong mga hakbang na ito. At ang pag-aaralan natin ngayon, ito yung mga unang hakbang mo tungo sa iyong tagumpay. Ito yung mga unang hakbang mo tungo sa iyong tagumpay. Tandaan, lahat ng matagumpay na tao ay may hakbang na ginawa. Pero yung hakbang na ginawa nila ay tama. Alam niyo po sa isang takbuhin, importante yung, di ba, ready, get, set, go. Kinakailangan, hindi ka babagal-bagal dun. Ilang milliseconds lang yun kapag nanoseconds lang doon pag nagkamali ka, talagang although may pag-asa pa, pero malaki ang pag-asa na kung saan manalo yung tamang pagsisimula niya. Kasi napaka-importante naman ng pagtatapos talaga kaysa sa simula. Pero malaki ang kinalaman ng pagsisimula ng isang tao para ma-determine niya kung makakatapos siya ng maayos. So, may kinalaman ng simula sa posibleng pagkapanalo o pagkatalo ng isang tao. Kung paano mo sinisimulan yan. Ngayong araw na ito, titingnan natin, mag-aaral tayo, titingnan natin yung buhay ng isang tao na kung saan he's called the greatest man who ever lived on earth. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Paano niya ba sinimulan? Nung siya ay nasa earthly ministry niya, paano niya ba sinimulan yung kanyang journey, yung kanyang lakbayin tungo sa tagumpay? Paano siya nagsimula? At malaki po ang matututuhan natin dito. Paano ba dapat ako magsimula? Kasi ang daming mga tao nagsasabi, ano ba dapat kong gawin? Gusto ko maging matagumpay ngayong taon na ito. Ano ba dapat kong gawin? Makinig kang maigi dito kapatid. Para nang sa gayon, hindi na kung ano-ano ang ginagawa natin. Naniniwala po kung halos sa lahat ng aspeto ng buhay natin, matutulungan tayo nito. At naniniwala ko sa mga makakapakinig ngayong araw na ito, ihahanda ka ng Panginoon para sa isang hakbang, para sa mga tamang gagawin mong hakbang para sa iyong tagumpay. At hayaan mo rin na matutuhan din ito ng ibang tao sa pamamagitan ng pag-share mo ng link na ito. At naniniwala ko hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon, kundi pagpapalain din ng Panginoon yung mga tao na makakapanood sa mensaheng ito ngayong araw na ito. So praise God. I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 4, verses 1 through 11.
Matthew chapter 4, verses 1 through 11. Nakalagay dito sa verse 1, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. For Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Verse 5, Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. 6, If you are the Son of God, he said, Throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and He will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone. 7, Jesus answered him, It is also written, Do not put the Lord your God to the test. 8, Again the devil took him to the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. 9, All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Then Jesus said to him, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and serve Him only. Last verse, verse 11. Then the devil left him, and the angels came and attended him. Napaka-laki po mga kapatid nung verse 11. Dito, the angel left him. So mapapansin natin dito na pagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo ang isa sa napaka-importanteng laban ng kanyang buhay. Isa sa napaka-importanteng laban niya. Pero mga kapatid, kung mapapansin natin, itong passage natin sa chapter 4, ngayon, ito yung mga preparations na ginawa ng Panginoon, mga unang hakbang na ginawa niya prior sa kanyang earthly ministry. Kasi kung mapapansin natin, itong chapter 4 na ito, actually yung chapter 3, di ba, baptism ng Panginoong Kristo. Chapter 4, dito na yung, temptation. Dito na rin yung unang preaching ng ating Panginoong Kristo. Dito na rin yung unang pagkatawag niya sa kanyang mga disipulo. So bago niya ginawa yung preaching, bago siya tumungo papunta sa discipleship, paano siya nagsimula sa discipleship revolution na gagawin niya, ito muna yung ginawa niya. At ang matindi dito, napagtagumpayan niya, yung pinakamatinding laban niya. So mapapansin natin ngayon, paano ba ako magtatagumpay? Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba mga unang hakbang na magdadala sa kayo sa isang matagumpay na buhay? Ulitin ko, ano ang mga unang hakbang na magdadala sa iyo sa matagumpay na buhay? So join me in our message today entitled, Journey to Victory. Journey to Victory. How to start your journey to victory. Paano ba ako magsisimula? Ano ba yung mga unang hakbang ko patungo sa matagumpay na buhay? Lahat po tayo mga kapatid, gusto natin maging mananagumpay. Ayaw natin maiwan na talunan. Ayaw natin mga kapatid na kung saan di tayo makabangon. Hindi man lang tayo maka-score sa kalaban. So ano ang gagawin natin? How to start your journey to victory. Number 1, verse 1, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Nakalagay dito Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Number 1, tatlong bagay na napaka-importante mga kapatid. Number 1 is spiritual guidance. Ibig sabihin nito mga kapatid, don't start your spiritual journey alone. Don't start your journey alone. Kung gusto mong matagumpay, napaka-importante ng kasama. Napaka-importante na may nagga-guide sa'yo. Jesus was led by the Spirit. Now, mga kapatid, ano ba ang purpose ng spiritual guidance? Ano bang purpose nito? Nang magga-guide sa atin. Okay, yung may nagga-guide sa atin, napaka-importante nito. Number 1, bakit kinakailangan may spiritual guidance tayo galing sa isang tao or to someone, katulad ng ating Panginoong Kristo, although He was led by the Spirit, makikita natin na may tumulong pa rin sa Kanya.
May kasama pa rin talaga siya. Number 1, ang purpose dito is to be with you. Verse 1, Jesus was led by the Spirit. Jesus was led by the Spirit. Alam niyo po mga kapatid, yung ginamit, yung word na led dito in Greek is the Greek word anago. The Greek word anago means to lead or convey up from a lower place or higher. To lead, to conduct, to convey up. Ibig sabihin mga kapatid, sasamahan talaga siya. Iga-guide talaga siya. So number 1 purpose ng spiritual guidance or spiritual guide natin, bakit kinakailangan ito, is to be with you. Mahirap mga kapatid nang walang nag-guide sa atin. Kaya yung iba, sariling diskarte, wala nangyayari. Lahat ng matagumpay mga kapatid, all successful people mga kapatid, ay may kasamang tao. Because no one is an island. Meron kang pagtatanungan, meron magtuturo sa atin. So napaka-importante, may spiritual guidance tayo. Of course, galing una sa Holy Spirit, at pangalawa, galing ito sa mga mentors. Dapat meron kang ganon. Kasi kailangan mo ng kasama, mahirap ang laban mag-isa. Kaya nga sinabi sa Luke chapter 4 verse 1, Matthew chapter 4, Luke chapter 4, pareho. Sabi sa Amplified Bible, then Jesus full of and controlled by the Holy Spirit returned from Jordan and was led in by the Holy Spirit. Full and controlled by the Holy Spirit. So mapapansin natin, may kasama ka, gusto mo magtagumpay, hindi ka pwedeng mag-isa. Kinakailangan may nagli-lead sa'yo, may nagme-mentor sa'yo, may nagdi-disciple sa'yo. May katuwang ka, hindi pwedeng wala. Ano bang trabaho pa nito? Number 2 is to bring out the best in you. Verse 1, then Jesus was led, guided by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. It means tested or tried. Jesus was tempted in all points. At dito mga kapatid, ang tanong ngayon, ano bang purpose ng temptation na ito? By the way, dito sa text na ito, dito sa passage natin ngayon, makikita natin dito yung doctrine of peccability and impeccability ng ating Panginoong Kristo. Ano ba yun? Yung peccability, it means capable of sinning. Pag sinabing impeccability, incapable of sinning. Kasi ang tanong dito, ang issue dito, whether Christ could sin or not. May tendency ba na magkasala ang ating Panginoong Kristo? May tendency ba? Kaya ako sinabi itong itong doctrines na ito, kasi yung peccability mga kapatid, capable of sinning. Yung impeccability, incapable of sinning. Both po ito mga kapatid. Kasi si Jesus ay Diyos, of course. So impeccable siya, hindi siya magkakasala. Pero, yung humanity ng ating Panginoong Kristo, may tendency, of course, ititip ba siya ng ganyan? Kaya lang mapapansin natin na kaya ng ating Panginoong Kristo. Actually, may binanggit dito, tandaan natin, ng Panginoong Kristo ay may 2 natures. Human and divine. His deity is not peccable, but His humanity is peccable. However, Christ lived a life of sinlessness. Kasi sinabi po mga kapatid sa Hebrews chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Sinabi din sa 1 Peter 2:22, He committed no sin. So anong purpose nitong temptation na ito? The purpose of temptation was to demonstrate Jesus' suitability for ministry as Messiah. So dito ipinapakita kung suitable pa talaga ang Panginoong Kristo na maging tagapagligtas. Kung dito pa lang laglag na siya, paano siya magiging suitable na iligtas tayo? Umpisa pa lang. Take note mga kapatid, to demonstrate Jesus' suitability. To demonstrate to others, not to the Father. Wala siyang dapat patunayan sa Ama. Malinaw sa Ama na nakasinabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Kinakailangan makita ito ng tao na suitable siya dun sa kanyang mission, dun suitable siya dun sa kanyang task, dun sa kanyang purpose.
as a Messiah dun sa kanyang ministry. So Jesus' temptation was for others to understand this qualification for ministry. Now, the word tempted carries two meanings dito. Pag sinabing tempted, it means to solicit to sin. Pangalawa, ang ibig sabihin, to test or prove something as valid. Kaya nga, Jesus' temptation was to prove his character, was to prove his qualification for ministry. So Jesus faced temptation as a man, not just as God. He was tempted only in his humanity. Paano ba ginawa dito ng demonyo sa kanya? Alam niyo po mga kapatid, the word devil na ginamit dito sa passage na ito means slanderer, accuser. Slanderer, accuser. Kasi kapag natalo si Jesus Christ dito, sumunod siya, kumagat siya dun sa pain ng demonyo, may i-accuse na kanya ang demonyo. Trabaho yan ng demonyo, sabi sa Book of Revelation, day and night, ina-accuse sa mga brothers. Ang mga kapatid, ang mga mananampalataya. Kaya lang, nagtagumpay ang ating Panginoon. Kaya sinabi niya sa John chapter 14 verse 30, I will no longer talk too much with you, for the ruler of this world is coming. He has no claim on me. Wala siyang, alam mo yung wala siyang i-accuse sa akin. Bakit? Nagtagumpay ang ating Panginoong Sokristo. So kaya may spiritual guidance, kaya tayo may mga spiritual guides, is to bring out the best in us. To be tempted by the devil. To be tried, ang ibig sabihin nun. To be tested. Kailangan nito. Adalin ka, di ba yung mga coach, ilalagay ka sa laban, ilalagay ka, para ano yun, nag-training kayo, tapos wala ka namang lakas-lakas man lang, para wala naman nangyari. Nakuha po natin, Jesus, full of the Holy Spirit. Sinabi dun sa Luke chapter 4. So napaka-importante ng spiritual guidance para sa atin. Why? Kasi kinakailangan natin ng kasama at kinakailangan natin tayo personally ng tao na kung saan will bring out the best in us. Di pwedeng wala. Lahat ng kampiyon kapatid, may coach. Lahat ng kampiyon may coach. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, the most miserable person on earth is the one who is guided by no one. The most miserable person on earth is the one who is guided by no one. Kaya wag mo nga hayaan kapatid, itong taon na ito na wala nag-guide sa'yo. Apostol na yun, may nag-guide pa sa kanila. Si Jesus na yun, may nag-guide pa sa kanya. Lahat ng nagtagumpay ng tao may nag-guide. Nakuha po natin mga kapatid, importante meron tayo nito. Kahit na napakagaling natin, walang mangyayari sa ating buhay pag wala tayong ganito. So maghanap ka ngayong taon na ito, mag-pray ka ng mga tao na kung saan maaaring tumulong sa'yo. Uy, importante ito, dapat spiritual. Hindi kung ano-ano, baka kung saan ka niyan dalhin. Baka hindi sa katagumpayan. O kaya naman, bubulahin ka lang, walang mangyayari sa iyong buhay. Hindi yung parang hindi ka... Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So may laban. Kasi may mga tao ngayon, hindi dapat walang stress, walang pagod. Kido-coach ka nga para maging kampiyon ka. Paano ka lalaban? Wala ka naman laban na nilabanan. Nakuha natin yun. Walang training na ginawa sa'yo. Walang testing na ginawa sa'yo. Hindi ka pwedeng magtagumpay sa spiritual life mo kung wala kang spiritual guidance. Kahit makapangyarihan tao tulad ng hari, presidente, may tinatawag na spiritual advisors. So in this passage, Jesus was led by the Holy Spirit. Remember that Jesus was in the flesh during this time. So he needs the spiritual power. Likewise, kung ikaw ay nasa laman, o malakas ang hatak ng laman, you need the guidance of the Holy Spirit. Napatunayan ko po yan mga kapatid, walang pastor-pastor, walang bishop-bishop, walang apostol-apostol. Pagdating sa temptation ng demonyo, walang misaya. Ikaw nga, pambira, hindi ka pa masyadong malakas spiritually, tapos walang mag-guide sa'yo, tapos ka. Lalo na kung malakas ang hatak ng laman, kailangan mo ng tulong. Ako napatunayan ko yan. Ako naman po, hindi naman, siyempre, balanse naman tayong
Mag-disciple, hindi lang puro encouragement, kinakailangan, minsan kukorek mo rin, i-rebuke mo, o kaya naman i-build up mo yung tao. So kinakailangan dun mga kapatid, para nang sa gayon, magmahulog tong taong ito. Kasi importante may napapakinggan ka, importante may naglilid sa'yo, kaya importante yung pagsama ng banal na spirito sa atin. At kapag tayo ay sinasamahan ng banal na spirito, of course, mga kapatid, gagamit siya ngayon na kung saan may tinatawag na mga discipler natin, mga mentors natin. Kapatid, don't forget this. Tiyak may wilderness sa 2023 natin, itong taon na ito. Whether you like it or not, meron tayong mga wilderness experience na mararanasan. Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Tayo rin naman mga kapatid, may wilderness tayo ngayong taon na ito. Anong ibig sabihin nyo? Para minsan, may testing, may dryness, tiyak yun. Ito yung panahon ng pagsubok na mararanasan natin. But if you have spiritual guidance, yung wilderness na yan ay gagamitin lang ni Lord na platform or stage para ipakita ang kapangyarihan niya or superiority niya laban sa demonyo. Kapag ikaw ay nagkaroon ng pagsubok at kasama mo ang ating Panginoon, maniwala ka kapatid, gagamitin lang yan ni Lord para ipakita yung kapangyarihan niya. Kapag ikaw ay may testing at may nagga-guide sa'yo, una, led by the Spirit ka. At ikaw mga kapatid ay may mga katuwang ka sa buhay. Lalo na spiritually mga kapatid. So mapapansin mo, dadaan ka sa pagsubok pero siyempre, test nga eh. Kaya ka magkakaroon ngayon ng testimony. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So how to start your journey to victory, mga kapatid, importante yung spiritual guidance natin. Dapat may nagga-guide sa atin to be with us and to bring out the best in us. Mahirap lumaban mag-isa. Mahirap mga kapatid. At kahit wag kang maglakas-lakasan, lahat ng magaling may coach pa rin. Uulitin ko, lahat ng magaling, may coach pa rin. May nagdi-disciple pa rin sa kanila. Mayroon pa rin sa kanilang nagme-mentor. Hindi pwedeng wala. Kaya nga dati, pinakamataas mga kapatid na dream ng isang tao ay maging rabay. Kaya nga, kapag ikaw ay nagrarabay-rabayan lang dati, tatanungin, from which authority mo ginamit yan? Kanino ka ba galing? Kanino ka bang lineage? Sino ba nagme-mentor sa'yo? Sino ba nagdi-disciple sa'yo? Ganun agad. So kinakailangan, meron nun. Hindi pwedeng self-appointed dito. So kailangan natin ng spiritual guidance to be with us and to bring out the best in us. Pangalawa mga kapatid, verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Number 2 is spiritual discipline. Napaka-importante mga kapatid ng spiritual discipline. Importante itong fasting na ito. After fasting 40 days and 40 nights. Yung fasting, saka prayer, Bible reading, devotions natin, ang tawag dito ay spiritual disciplines. Because there would be no spiritual victory without spiritual discipline. Unang hakbang yan. Unang hakbang. So dapat may discipline. Hindi pwedeng wala. Para saan ba itong prayer and fasting na ito, itong devotion na ito, para saan ba itong spiritual discipline? By the way, gusto mo magtagumpay, ayaw mo mag-training. So mapapansin naman natin, lahat naman na nagtagumpay, lahat na nanalo sa laban, may training naman yan. May discipline na pinasok yan. Nakuha po natin mga kapatid. For what? Number 1 mga kapatid is for preparation. Matthew chapter 4, basahin natin sa The Message version. Chapter 4 verses 1 and 2. Next, Jesus was taken into the wild by the Spirit for the test. The devil was ready to give it. Jesus prepared for the test by fasting 40 days and 40 nights. Ano preparation natin ngayon? Tingnan nyo mga kapatid. Ano ang pangkaraniwang preparation ng mga mananampalataya? Spiritually. Gusto mo maging matagumpay, lamon ka ng lamon ngayong taon na ito. Pambihira naman yan. Parang baliktad, no? Gusto mong mapabaliktad ang kalaban.
Kaya lang, hindi ka mag-i-engage sa spiritual discipline. Hindi siya pwede. Jesus prepared for the test by fasting 40 days and 40 nights. Yung iba naman, ang dami agad dahilan. Kasi ganyan eh. Kasi bawal sa akin magutom eh. Hindi kumain ka, ang daming kapamaraanan ng prayer and fasting. Yung iba, ayaw lang talaga. Ayaw ng disiplina. Jesus prepared for the test by fasting 40 days and 40 nights. So throughout the scripture, mga kapatid, the wilderness represents a place of preparation. A place of waiting for God's next move. A place of learning to trust in God's mercy. So napaka-importante ng mga testing na ito. Habang hindi mo pa nakakamit, mga kapatid, yung dream mo, habang hindi pa sa'yo nangyayari ito, mga kapatid, importante ang discipline. Especially ang spiritual discipline. For 40 days and 40 nights, Jesus remains in the wilderness without food, getting ready for what comes next. Remember, mga kapatid, 40 days and 40 nights, Noah and his family endured the deluge of the board on the ark. Napaka-importante, mga kapatid, mapapansin natin, in-endure nila yung dilubyo, mga kapatid, habang sila'y nakasakay. Dun sa barkong yon, after which God made a covenant never again to destroy the earth with a food. 40 days and 40 nights, Moses fasted on Mount Sinai as he inscribed the words of God's covenant for the Israelites. 40 days and 40 nights, Elijah fasted in the desert before receiving a new commission from God. 40 days and 40 nights, the years, the Israelites wandered the wilderness in preparation for their arrival in the promised land. Jensen Franklin once said, when the Holy Spirit calls you to fast, He is preparing you for what is ahead. When the Holy Spirit calls you to fast, He is preparing you for what is ahead. So napaka-importante ng spiritual discipline. Kasi nga preparation ito, tandaan mo kapatid, hindi simple ang kalaban. Kaya tayo, madami ng pinataob yan, tapos hindi ka maghahanda. Gusto mong may marating tapos hindi mo paghahandaan, hindi pwede. Anong purpose, mga kapatid? For preparation. Number 2, for power. Mapapansin natin, ipagbaka siya ang Panginoong Kristo sa kanya, verses 10 and 11, Jesus said to him, "Get away from me, Satan. The scriptures say, you must worship the Lord your God. Serve only Him." Verse 11, ano nakalagay? So the devil left him. Then some angels came to Jesus and helped him. The devil left him. So fasting, prayer releases God's supernatural power. It is a tool we can use when there is opposition to God's will. Satan would like nothing better than to cause division, discouragement, defeat, depression, and doubt among us. So prayer and fasting has always been used by God to deal a decisive blow to the enemy. Marami na po nabiktima ng, alam mo mga kapatid, marami na po nabiktima ang kaaway. But if you want to be spiritually strong, napaka-importante po, mga kapatid, ng spiritual discipline. For what? For preparation and for power. That's why, mga kapatid, as a church, meron lagi po natin ginagawa yung prayer and fasting every first month of the year. Kaya nga po, mga kapatid, tignan na lang po natin yung mga posters natin, yung mga post po natin for details. So, baybayan na lang po natin ito. Magkakaroon tayo, buong Amazing Hope, mga kapatid, dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, tayo pong lahat ay mag-i-engage sa isang spiritual discipline na tinatawag. Bakit napaka-importante, mga kapatid? Ano ba ang epekto ng spiritual, lalo na ng prayer and fasting natin na gagawin? Napaka-importante, mga kapatid. Ano ba mangyayari sa iyo? 3 bagay, mga kapatid. Sharpened, strengthened, and sanctified. Sharpened. Bigyan ko po kayo ng example. Acts chapter
13 verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ibig sabihin, ang spiritual discipline will sharpen your discernment. Magiging sharp ka sa leading ng Panginoon, sa voice ng Panginoon. Ang dami pa naman, hindi, narinig ko kay Lord, sinabi sa akin ng Panginoon, sige na, hindi naman ako katulad ng iba na nire-reject ko yung mga ganong mga salita. But minsan mga kapatid, wala na rin sa ayos yun. Hindi ka nga nag-spiritual discipline, napakinggan mo si Lord. Baka kung ano-anong halusinasyon yan. Baka kung anong guni-guni na lang yan, kapatid. Ang may makakarinig lang na maayos dyan, mga kapatid, after nakalagay dito, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, mas madaling mapakinggan yung leading ng ating Panginoon, lalo na, minsan nga, yung pinipreach na yung Word of God, hindi mo pa masyadong nadidiscern. Hindi pa masyadong tumatama sa iyo yung word ni Lord. Kaya nga, ang epekto mga kapatid ng spiritual discipline, you will be sharpened. Pangalawa, you will be strengthened. Matthew 17:21, ngunit ang ganoong uri ng masasamang espiritu ay mapapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. You will be strengthened. Tandaan natin mga kapatid, hihina ang flesh, pero lalakas ang spiritual life mo. Pag may gusto kang mapaalis, pag may gusto kang mapagtagumpayan, mapalayas, napaka-importante ng prayer and fasting, napaka-importante ng spiritual discipline. Pangatlo, you will be sanctified. Joel chapter 2 verse 12, this is the Lord's message. Now come back to me with all your heart. Cry and mourn and don't eat anything. Show that you are sad for doing wrong. Kapag puno ka na ng guilt sa buhay, hindi ka napakatindi pa naman ang epekto ng guilt sa tao. Ang hirap mo makamove on. Pero mga kapatid, through prayer and fasting, makakalaya ka dyan sa guilt na yan. Nakuha po natin mga kapatid, so may kapangyarihan tayo ngayon, you will be sharpened, you will be strengthened, you will be sanctified. Kaya napaka-importante mga kapatid ng epekto nitong spiritual discipline na ito, ng fasting na ito. Alam niyo po, sinabi ng mga sinaunang matatalinong tao, like Paracelsus, sabi po mga kapatid ni Paracelsus, fasting is the greatest remedy, the physician within. Fasting is the greatest remedy, the physician within. Sabi po ni Rumi, fasting is the first principle of medicine. Even mga kapatid, sa ibang religion, ina-acknowledge nila yung kapangyarihan nito. Sabi ni Mahatma Gandhi, my religion teaches me that whenever there is distress which one cannot remove, one must fast and pray. Antindi. Whenever there is distress which one cannot remove, one must fast and pray. We really need spiritual discipline as a church and even as an individual for us to assure the victory for this whole year. Kailangan mo ng discipline, kapatid, for preparation and for power. So, ihanda po natin ating mga sarili dito at hayaan po natin na tama yung una mong hakbang. Mahirap naman yan, maikipagbuno ka, maikipag-boxing ka sa isang kampiyon, wala ka man lang ka-practice. Yung nag-practice nga, may tulog sa champion eh. Tapos hindi mo paghahandaan yung laban ng buhay. Kung gusto natin maging champion this year, napaka-importante ng spiritual guidance at napaka-importante mga kapatid ng spiritual discipline. Number 3. Verses 3 hanggang 11. Verse 3 muna. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. So mapapansin na natin yung labanan nila dito. Number 3, spiritual warfare. Kailangan, kapatid, may training ka, hindi ka lumaban. May training ka, hindi ka lumaban. So after neto mga kapatid, may guidance ka, may coach ka. Now, may training na ginawa sa'yo, may discipline na ginawa sa'yo, di ilaban mo. Paano ka masasabing champion ko pag puro ka practice?
Ilaban mo, kapatid, dahil walang matatalong demonyo kung walang lalaban na Kristiyano. Wala. Now, tatlong bagay mga kapatid when it comes to this warfare. Napapasukin natin. Kasi baka yung iba, takot naman. Siyempre, nakakakaba naman. Pero let me expose to you kung anong uri ng warfare ito. Dito sa passage na ito mga kapatid. Number 1. It is inevitable. Whether you like it or not, umatras ka, matakot ka, o hindi ka matakot, hindi mo maiiwasan yan. Verse 3, during the time the devil came. Spiritual warfare is the name of the game. Kaya tayo magpapakondisyon dahil may gera tayong susuungin. And whether you like it or not, kahit saan ka magtago, laging may battle. It is inevitable. Hindi mo ito maiiwasan. Kaysa umiwas ka ng umiwas sa laban, ihanda mo yung sarili mo. The devil came. Pangalawa, mga kapatid, of course, mahirap. Paano maipapractice? Congratulations sa mga pumasa dito na mga bagong teachers natin. Ubiruin mo. Ang dami mo, ang tagal mo nag-aaral, nag-board exam ka, tapos hindi ka magtuturo. Paano ka masasabing teacher? Wala kang tinuruan. Paano ka masasabing, alam mo yun, legit na abogado? Wala ka nang pinaglaban. Wala ka ng kliyente. May laban talaga, kapatid. Practice. Ano ka masasabing doktor? Hindi mo naman na-i-practice. Kuha po natin, mga kapatid. Paano ka masasabing Christian? Hindi mo rin pinapractice yung Christianity. O yung pananampalataya mo. Spiritual warfare, it is inevitable. Whether you like it or not, may laban. Ay, ang gagawin mo na lang, harapin na lang ito. Pangalawa, mga kapatid, para makita natin ito. Una, this battle is inevitable. It is inevitable. Pangalawa, it is predictable. Yun lang. Ang kagandahan dito, itong spiritual warfare na ito, predictable siya. Tiyak may kalaban na darating. At mayroong classic na attack ang kaaway. Kinakailangan, di ba napansin mo yung mga champion, pinapanood nila kung paano yung lumaban yung kalaban nila. Mas may idea ka sa atake ng kalaban, mas malaki ang chances of winning. Kasi may idea ka na sa... Alam mo mga kapatid, sa totoo lang, bakit ka matatakot sa demonyo? Alam mo yung atake niya. Ano ba ang atake niya? It is predictable. Ano yon? Tatlong classic na atake niya. Number 1 is the lust of the flesh. Verse 3, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Lust of the flesh. Tell these stones to become bread. Bakit mga kapatid? Gutom na gutom si Jesus Christ. So vulnerable ang ating Panginoong Kristo dito. Kung saan mahina si Jesus, dun siya inatake ng demonyo. Dahil gutom siya. Kaya pagkain ang gustong ipain sa kanya ng kaaway. This is the basic type of battle. Ano yon? Kung saan ka mahina, doon ka atakihin. Kung saan mahina yung kalaban mo, doon mo aatakihin. Saan ba? Siya, parte ng katawan niya mahina. Saan ba, mga kapatid, parte ng buhay siya mahina? So predictable ito. Ang tanong ngayon, saan ka weak? Paano ka titirahin ng kaaway kung doon ka strong? Kaya nga, kapatid, napaka-importante nung dalawang yun. Nung unang dalawa natin, mga kapatid, yung spiritual guidance, sa spiritual discipline, pero napaka-predictable niya. Teka lang, kung saan ba ako mahina? Doon ka ipapahiya, doon ka ilalampaso ng kaaway, maniwala ka. Lust of the flesh. Pangalawa, mga kapatid, dito verses 5 hanggang 7, pride of life. Tignan niyo po mga kapatid. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. 6, if you are the Son of God, he said, throw yourself down. For it is written, he will command his angel concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Pride of life. Alam mo, pwede kang mahulog sa patibong kahit alam mong mali because of pride. Ulitin ko, pwede kang mahulog sa patibong kahit na alam mong mali because of pride.
Ilan mga tao binuyo lang siya. Alam mong bawal sa'yo yan, yung drugs na yan. Alam mong bawal sa'yo yung bagay na yan, binuyo ka ng tao. Wala, duwag ka pala eh. Wala ka pala eh. Alam mong bawal sa'yo, kaya lang ginawa mo. Pride yun eh. Alam mo yun? Yung peer pressure, alam mo hindi pa naman dapat napapasok sa ganitong bagay, sa ganitong relasyon. Kaya lang pride. Pangit ka ba? Nakuha natin, yung mga tropa ganyan Pride, kaya maraming bumagsak sa pride mga kapatid. Maniwala kayo. Kasi pwede kang mahulog sa isang patibong, kahit alam mong mali, tutuloy mo. Ayaw mo makipag-away, kaya lang sinabihan ka, duwag ka ba? Wala ka pala eh. Mamaya, alam mong mali yung papasukin mong gulo, kaya lang pipilitin mo ngayon. Alam mo mga kapatid, kaya maraming, ito sa totoo lang kaya marami po akong gulo na pinasok sa buhay ko. Because of pride pala. Sinabi sa akin, ano ba, duwag ka ba? 200 lang naman ipapalo sa'yo, duwag ka ba? Hindi mo kaya? Alam ko mahirap yun, napalo na ako ng tatay ko eh. Tapos papasok ka ng grupo. Pasok ka na lang, pero alam mo mali. Nung unang sangkot ko mga kapatid sa matinding gulo, binuyo lang naman ako eh. Ano ka na umuna? Banatan mo. Ayaw ko naman eh. Ano, duwag? Duwag ka ba? Mapipilitan ka dahil sa pride. Naku natin, minsan may papakain sa'yo, ayaw mo, kaya lang binubuyo ka. Pride! Alam mo kapatid, sa totoo lang, walang kailangan patunayan si Jesus sa demonyo. Wala siyang, laging ganun mga kapatid, kapag alam mo mali, wala akong dapat patunayan sa'yo, ano ka? Lalaglag mo ako dito, di ba? Hindi ka duwagan ng pag-atras, hindi ka duwagan ng hindi pagsunod sa mali. In fact, yun ang tunay mga kapatid na katalinuhan, yun ang tunay na malakas, yung kaya mong kontrolin ang sarili mo. But because of pride, kahit alam mo mali, babagsak ka, maniwala ka kapatid. Because of pride. Iiwan mo yung asawa mo, iiwan mo yung tatay mo, yung nanay mo, kapatid, pag namuo yung pride na yan, diyan na magsisimula ang pagbagsak sa isang tao. Natandaan ko, may isang pelikula ako napanood dati. Sabi niyang ganun, nag-uusap yung magtatay. Kasi umalis yung tatay dun sa bahay nila. Liwan silang dalawang magnanay. Pero nakausap nung anak yung kanyang tatay. Alam mo anak, sa totoo lang, hindi naman ako aalis dati. Sana, hindi kami magkahiwalay ngayon kung hindi ako umalis. Sinabihan lang naman ako ng nanay mo eh. Umalis ka na. Hindi pinandindigan ko. Umalis na ako habang buhay. Sana hindi kami nagganito. Simpleng-simple lang. Alam mo, pride. Hindi naman dapat kayo magsusuntukan, maghihiwalay, mag-aaway, pwede naman mag-unawaan. Pride! 3, classic! Napaka-classic yan mga kapatid. Bubuyuin ka. Para yung pride, itutulak ka eh, ipipressure ka eh. Pangatlo mga kapatid is the lust of the eye. Again, the devil took him to the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. 9, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. And showed him. Ibig sabihin, papakitaan ka ng maganda. May ipapakita sa'yo. Bakit, teka lang mga kapatid, bakit classic ang sinabi ko? Ginawa niya na to kay Adan at Eva. Umpisa pa lang, beginning pa lang. Genesis. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. At sinabi na rin mga kapatid, pagtapos nito sa mga sa letters, yung tatlong ataking ito, classic to kapatid. And showed him. Ibig sabihin nito mga kapatid, sa temptation na ito, sa classic temptation na ito, papakitaan ka ng maganda para pumangit ang buhay mo. Ilan na may nakita silang maganda, nalaglag sila. Ilan na mga kapatid na entice sila doon sa bibilhin na yon. Pagbili nila, wala na silang pambayad. Sa bahay, wala nang pantuition.
Wala nang baon. Baon sa utang dahil na-entice ng bagay na yon. Lust of the eye. Papakitaan ka na maganda para pumangit ang buhay mo. Kaya hindi lahat ng maganda tama. Yung iba mga kapatid, magkakatama ka, maniwala ka. Kaya dapat madidiscern mo yan. Hindi lahat ng ipinapakita sa iyo tama. Yung ijab ba dyan, magpapabagsak sa buhay mo. That's why it is predictable. Ngayon mga kapatid, babalik-balikan na lang natin din, ano ba to? Lust of the flesh ba to? Ito bang, hindi naman masamang kumain eh. Kaya lang at that time mga kapatid, of course, ang ating Panginoong Kristo, ibinubuyo siya, tinitempt ka siya ng demonyo eh. Hindi makakabuti para sa kanya. Basta lahat na hindi makakabuti, ibig sabihin mga kapatid, atake ito lalo na may kinalaman sa laman natin. Lust of the flesh, predictable yon. Pride of life, hindi ko naman dapat gawin, ba't ko gagawin? Minsan may mga bagay na ipapagawa sa'yo, pero hindi naman pinapagawa ni Lord yan eh. Hindi mo naman kinakailangan gawin yan, but because of pride gagawin mo? No way. Lust of the eye. Hindi lahat ng pinapakita sa'yo, kapatid, sinusunggaban mo. Yung iba dyan, yan na, magsisimula ng dilubyo ng buhay natin. Okay, mga kapatid, hindi lahat na nakikita mo kahit saan, sa TV. May mga bagay na kailangan ka sa Shopee at Lazada. Pero hindi lahat kailangan mo dun. Hindi lahat na nakikita mo maganda. Jowa mo. O potensyal na jowa mo, mapapangasawa mo. Isa lang dyan, kapatid, hindi lahat. Kaya pag nagkamali ka, kapatid, ng tingin at ikaw ay kumagat dito, tapos ka. Now, ano bang uri itong warfare na ito? It is inevitable, hindi mo maiiwasan, but it is predictable. Pangatlo, mga kapatid, ito good news, it is winnable. It is winnable. Verses 10 and 11, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Then the devil left him. And angels came and attended him. It is winnable. Yes, it is inevitable. It is predictable and it is winnable. Kaya mo naman palang ipanalo. Minsan kasi nahihiya tayo, natatakot tayong lumaban kasi feeling mo hindi ka mananalo. The next time, kapatid, may makaharap ka na laban, isipin mo, winnable tong laban na to. Kasi hanggat naduduwag ka, hindi, wala akong panama sa kalaban na yan. Hindi ka talaga lalaban. Hindi ko kasi kaya yung course na yan. Hindi mo papasukin yung kursong yan. Hindi ko kasi itong negosyong ito. Hindi ko kasi kaya mag-devotion. O hindi ko kaya kasi mag-disciple. Hindi mo talaga kakayanin. Kasi yung isip talunan eh. Isip pa lang talunan eh. Pag inisip mong kaya mo, kakayanin mo, at winnable naman talaga. Winnable naman talaga itong laban na ito. Ngayon, paano mo matatalo ang kalaban? Ito na lang, mga kapatid. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Number 1, dapat meron kang strong resistance dun sa opposition. May strong resistance ka. Number 1 is withstand. Ibig sabihin, no, dapat mag-offer ka ng strong resistance sa kanya. Okay? You must withstand. Hindi pwedeng, pambira, paano mo mapapanalo yung kalaban? Pambira ka, holding hands mo yung demonyo. Paano naman yun? Best friend kayo. Dapat malinaw, kalaban mo siya. Nakuha po natin, mga kapatid, you will never become intimate to God by holding hands with the devil at the same time. Hindi pwede maging intimate ka kay Lord tapos magka-holding hands kayo ng demonyo. Hindi pwede. So dapat mag-offer ka ng strong opposition sa kalaban. Dapat desidido kang mawala siya. Kaya sabi dito, Jesus said to him, "Away from me." Dapat may ganun. Kaya maraming mga tao nahuhulog sa tukso. Kahit na predictable, alam mo na yung laban, hindi mo naman sinabing away from me. Away from me, Satan. Remember that you cannot change something that you tolerate. You cannot change something that you tolerate. Paano maaayos ang katawan mo? Tinutolerate mo, hindi tama dyan.
Kuha natin yun. Gusto mong gumaling, tinitolerate mo naman yung magbibigay sa'yo ng karamdaman. You cannot change something that you tolerate. Gusto mong yumaman, pero ayaw mo naman umalis dyan. Poverty mindset, nandoon pa rin. Gusto mo makaalis, mga kapatid, sa isang lugar na kung saan hindi nyo binabayaran, nag-i-squat tayo, pero ayaw mong sumubok na umalis sa lugar na yon. Kasi nga, kami dati, for example, libre kuryente. Libre bahay, hindi nagbabayad ng amilyar, hindi nagbabayad ng kung ano, hindi ka makakalaya. Hanggang dyan ka na lang habang buhay. You cannot change something that you tolerate. Kailangan mag-offer ka ng strong resistance. Sabi ko, aalis ako sa kalagayan na to. Hindi mauulit sa akin ang history. But I will make history. Huwag mo kapatid, hayaan na umulit lang sa iyo yung nangyari sa pamilya mo, hindi magandang nangyari sa pamilya mo at sa ibang tao sa buhay. Don't repeat history. Make history. But mga kapatid, para mapanalo mo ito, kinakailangan you must withstand. Mag-offer ka ng strong opposition. Kung gusto mong gumaling, kung gusto mong umayos ang katawan mo, mag-offer ka ng strong opposition dyan. Kasi hindi mo talaga mapapanalo yan. You cannot change something that you worship. Mababago mo ba ang Diyos? Hindi naman eh. Kasi sinasamba mo yan. Kuha natin mga kapatid. For example, sa akin dati, lagi ako nahihilo. Masakit yung mata ko. Talaga yung lagi ka nasusuka. Yung pala, ang taas ng sugar ko. So, kinakailangan, bawasan yung rice ko. Tapos, hindi na magkasya yung mga damit ko. Kaya lang, nandiyan lagi yung atake sa akin. Kaya, anong gagawin mo? May goal ka eh. Mag-withstand ka, mag-offer ka ng strong opposition. Gumawa ka ng paraan, paano magtatagumpayan yan. Hindi yung wini-welcome mo pa siya ng wini-welcome. Ano pang gagawin mo, mga kapatid? Number 2, para mapanalo mo yan. Winnable naman pala, kaya lang paano? Withstand. Number 2 is word war. Word war. Kaya nga mga kapatid, may nakalagay dito, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Word war. Dapat kargado ka ng Word of God. Tamang unawa, tamang application. Salita ng Diyos, kapatid. Word war. Kasi marunong din mag-cite ng mga verses ng demonyo. Mali nga lang ang intindi sa application niya. Kawawa ka naman. Wala na nagmamahal sa'yo. Kawawa ka naman. Ganyan ka na lang habang buhay. Hindi mo kaya yan. Kamagalala. Okay lang yan. Totoo ba? Minsan ganyan ang demonyo, no? Kay Adan at Eva pa lang, totoo ba? Nagkas agad ng doubt para magkaroon ng crack. Yung paniniwala nito, naglagay agad ng doubt. Kaya dapat may it is written ka. Dapat may it is written ka sa bawat atake ng kaaway. Kaya nga, importanteng preparation nito. Anong ilalaban mo sa isang humuli sa'yo ng mali? Hindi mo alam yung batas. Hinuhuli kita. Bakit po? Kasi ang bilis ng takbo mo eh. Ano yung bilis? Kasi tumatakbo ka ng ng 50 kilometers per hour. Ano ba yung nakalagay sa batas? Di ba 60? Kaya lang, huhuliin ka. Naunawaan po natin, kaya lang, hindi mo nga alam, wala kang it is written. Paano mo mapapanalo? Wala kang it is written. Alam mo kapatid, ang salita ng Diyos ang magpapanalo sa iyo. Kaya makipag-word war ka sa demonyo. Kaysa kung ano-ano mga sinasaulo natin. Kaysa kung ano-ano ang kinakarga natin. Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ano kapatid yung inilalagay natin sa puso natin para maging mananagumpay tayo laban sa kasalanan? I have hidden. Word war. Kaya nga sa Ephesians 6, Chapter 6, verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito yung sword of the Spirit. Kaya nga sa laban, hindi puro depensa, hindi puro helmet. Kaya nga sinabi dito, meron ding sword. Hindi mo mamapanalo laban, puro ka depensa, umatake ka. Ano pang atake mo? Salita ng Diyos. Paano ka makaka-advance this year? Salita ng Diyos. Kasi di-discourage ka ng mundo. Maraming magdi-disappoint sa'yo.
Pero sa dulong-dulo, salita ng Diyos ang panghawakan mo, maniwala ka. Minsan, nang dahil dyan, hindi ka makakapag-offering, hindi ka makakapag-tithes, hindi mo magagampanan yung dapat mong ginagampanan para kay Lord spiritually. Kasi, naku, wala ka ng pera. Naku, walang ganyan. Huwag mo nang unahin yan. Maintindihan ka ni Lord, ha? Wala kang it is written. Talo ka ngayon. Hindi, huwag mo nang gawin yan. Okay lang yun. Huwag ka nang umatin sa church. Naintindihan ka ni Lord. Itulog mo na lang yan. Huwag mo nang hayaan yung ibang tao. Mas importante, intindihin mo muna sarili mo. Nakuha natin yung mga kapatid. Ano naging resulta na itong world war na ito? Anong resulta nung inoppose niya ang demonyo? 11, then the devil left him and angels came and attended him. Kaya nga sinabi ko kapatid, walang matatalong demonyo kung walang lalaban na Kristiyano. So ngayon taon mga kapatid, dapat malinaw, kaaway mo ang demonyo. Hindi mo siya kakampi. Every time na pinapain siya sa'yo, isipin mo, hindi para sa kaligayahan, tunay na kaligayahan mo yun. Pinapadama ka lang niya kasi gusto ka niyang bumagsak. Pinapadama ka lang niya para hindi mo magawa ng tama yung dapat mong gawin. Para hindi maging productive yung buhay mo, kapatid. At makipag-world war tayo ngayon taon na ito sa demonyo. Panahon na, back to the Bible. Mga kapatid, back to the Word of God. Ito lang ang masasandigan natin. How to start your journey to victory? Spiritual warfare. Why? It is inevitable. Kahit anong gawin natin, may laban talaga. Hindi pagandaan mo na, it is predictable naman eh. Mapipredict mo naman siya. And good news, it is winnable. It is winnable. So how to start your journey to victory? Number 1 is spiritual guidance. Huwag mong hahayaan ka kapatid na wala kang direksyon sa buhay. So may gagamitin ng Panginoon para sa iyo. To be with you, and to bring out the best in you. Spiritual discipline. For preparation. Gusto mo maging champion, di ba? Maghanda tayo, kapatid. Sama-sama tayo maghahanda ngayon taon na ito. Magtutulungan tayo. Magsusuportahan tayo para sa disiplina, hindi para ituksuhin yung kasama mo na, hindi, okay lang yan, sige. Ilamon mo ng ilamon yan. Okay kumain. Pero kapatid kasi sa fasting, magugutom ka physically, pero lalakas ka spiritually. May panahon ng pagkain, may panahon ng hindi. Hindi naman sinabing huwag din namatay ka. Pero hindi pwedeng puro ganun. Kasi ito mga kapatid, sa tool ng Panginoon para mapanalo natin ito. Please. Spiritual discipline. And it is also for power. Kailangan maging makapangyarihan tayo. Kasi kapatid, pag wala kang kapangyarihan, lilembot-lembot tayo, alam mo, lalait-laitin ka lagi. Ito sa totoo lang. Na-realize ko, yung mga taong weak, pinagtatawanan. Sa pamilya ninyo, pag weak ka, mahina kayo financially, wala kang power, nilalait-lait tayo, pinagtatawanan tayo, lagi tayo sa huli. Kasi nga weak tayo eh. Wala tayong kapasidad. Wala tayong kakayahan. Kapatid, hindi po kang papayag na ganyan ka lang habang buhay. Na hindi nagiging significant ang buhay mo sa mundong ito. So you need spiritual discipline. Hindi para may mapatunayan sa kanila. Nakuha po natin, because it is for preparation and for power. Kung gusto natin may napagtatagumpayan, nagawa ng kaaway, you need this. And you need spiritual warfare. Laban mo, kapatid. Don't lose by default. Ang kagandahan, it is winnable. It is winnable. Whether you like it or not, darating siya. Because it is inevitable. But you can predict it. You can predict it. I will end with this. Nawa, makatch natin ito mga kapatid. There is one thing in the conclusion of the story that I don't want you to miss. Tignan niyo po, verse 11. Then the devil left him. And the angels came and attended him. Alam niyo po ba mga kapatid, the word left in Hebrew, or in Greek na ginamit dito, the word left in Greek is the Greek word aphiemi. Itong Greek word na aphiemi na ito, ang ibig sabihin nito is to leave so that what is left may remain. To leave so that what is left may remain. Then the devil left him, aphiemi. Pero mga kapatid,
nag-remain ang ating Panginoon Kristo. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Pwede kasing umalis ang bagyo, pero wasak yung iniwan niya. Pwedeng iniwan na magnanakaw, yung ninakawan, pero ubos siya. Ito ang madalas na ginagawa ng demonyo sa mga tao. Iiwanan silang wasak. Tatapusin silang wasak-wasak. Pero hindi ganito ang nangyari sa ating Panginoong Kristo. Iniwan si Jesus ng demonyo na buong buo at panalo. Kapatid, ano nangyari dito? Then the devil left him and angels came and attended him. Ang bihira. Bless ang ating Panginoon. Remember this, that God can turn your wilderness into blessedness. It is a state of being blessed with divine favor. Naniniwala ako kapatid, hindi magiging madali ang taon na ito para sa atin. Yes, at hindi tayo matatakot. Because the Spirit of God will be with us. Ililit tayo ng Panginoon sa mga tamang tao na makakasama natin. Huwag mong hahayaan lumabang mag-isa. Huwag mong hahayaan kapatid na hindi ka handa. Huwag mong hahayaan na hindi ka lumalaban, natatalo ka na lang sa wala. Ilaban mo kapatid yung pamilya mo. Ilaban mo kapatid yung pangarap mo. Ilaban mo kapatid yung matagal nang pambubuli sa'yo ng demonyo. Hindi pwedeng ganyan ka na lang habang buhay. Don't lose by default. Because the battle, mga kapatid, is winnable. Kaya mo yan, maniwala ka. Kasi kasama natin ang Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Sino sa atin kapatid, ngayong araw na ito, nakaranas ka ng maraming pagsubok, maraming pagkatalo ngayong taon nito. At sinasabi mo, Lord, prepare me for victory. Prepare me for my journey to victory, Lord. But I cannot do it on my own, God. Tulungan mo po ako, Panginoon. Tanggalin mo po yung pride. Lagyan mo po ng humility, Panginoon, ang pusong ito. Ngayong oras na ito, kapatid, kung ikaw ay nagkamali, pwede ka pa rin bumawi. Magsimula ka kay Jesus. Simula ka kay Lord. Simula ka sa Kanya. Ngayong oras na ito, if you want to win this battle in life, at gusto mo makaranas ng victory, ng katagumpayan, you need Jesus in your life. Kung ikaw itong taong ito, na gusto mong makabawi, gusto mong matagumpay ngayong taon na ito, gusto mong makabangon, gusto mong magsimula ng tama, ang pinakatamang gagawin mo ay makipagrelasyon sa ating Diyos. John 1:12, yet to those who received Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Anak ka ng Diyos, matatalo ka? Never. Just receive Him and believe Him. If you want to receive Jesus right now, if you want to believe that Jesus can save you, that Jesus can rescue you, believe me mga kapatid, ito yung pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Mananalangin tayo ngayong oras na ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Makakabangon ka kapatid. Gaano man kahirap ang sitwasyon ngayong taon na ito, mapapanalo mo ang laban. Maniwala ka lang. Do you believe right now? If you believe, pray this prayer right now. Sabihin mo sa ating Panginoong Hesus ngayong oras na ito, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Be my King. And be my God. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito mula sa iyong puso, personal, mula sa kaibuturan ng iyong puso, dininig ka ng ating Panginoon. Dininig ka ng ating Panginoon. Magsimula kang muli. Kaya mo yan, kapatid. Kaya mo yan. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Kasamahan ka ni Lord. Magdadala si Lord ng mga tamang tao sa iyo, o ikaw mismo ang lumapit, kapatid. Humingi ka ng tulong. Alam mo ng katuwang, nandito lang kami, kapatid. Nandito ang Amazing Hope. Kung ikaw ito, tinanggap mo si Lord ngayong araw nito bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, i-message mo lang
ang Amazing Hope, kapatid, sa mga social media platform natin. At antayin mo, kapatid, yung mga tao na magiging katuwang mo sa iyong laban. Magiging katuwang mo sa iyong laban. Mahal ka namin, at higit sa lahat, mahal ka ng ating Panginoon. Sisimula tayo, lalaban tayo, knowing na may papanalo natin ito. It is winnable. And for you right now, na mabigat yung mga pinagdadaanan ngayon, naniniwala ko, ang gandang simula nitong ginawa mo na pagdalo sa gawain ito. Let me pray for you right now because I believe that the Lord can move in our midst today. Kaya kang abutin ng Panginoon. Father, in the name of Jesus, I lift up to you my brothers and sisters. I pray, God, for these people who are oppressed by the devil. In the name of Jesus, I rebuke the work of the devil in your life right now. Ikaw nga, kapatid, ngayong oras na ito, natingin mo, oppressed ka. Pigil na pigil ka. Ikaw ay inaalipin ng kaaway in the name of Jesus. For you right now, na matagal nang inaalipin ang gawa ng kaaway, I rebuke the work of the devil in your life in the name of Jesus. In the name of Jesus, get out! Sa buhay ng isang taong ito, spirit of addiction, in the name of Jesus, spirit of death, in the name of Jesus, leave that person. Right now, the devil left him. Tanda mo, kapatid, umaalis ang gawa ng kaaway. Umaalis ang katimonyohan. Huwag mong isipin na ganyan ka na lang habang buhay. Umaalis yan. In the name of Jesus, leave this family. Poverty, leave this family. Spirit of poverty. In the name of Jesus. Spirit of sickness and death, leave this person now. In the name of Jesus. Spirit of depression, leave this person in the name of Jesus. Come on, kapatid, ngayong oras na ito, i-receive mo ang pagpapalang ito ng ating Panginoon. Just come to Jesus right now. Hayaan mo ang Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon, kapatid. Pag-welcome na si Lord sa buhay mo, hindi na dapat welcome ang demonyo. Just come to God right now. Uulitin ko, the devil can left you, can leave you. Send your fire, release your Yes, Lord. power. Come on, declare it right now. May mga umaalis na gawa ng kaaway. Wherever you are today, ikaw man ay nasa tahanan, ikaw man ay nasa sasakyan, may ginagawa si Lord sa buhay mo. May karamdaman na gawa ng kaaway na umaalis, na lumalayas. You are welcome, Lord. Come and move. Come and move upon our houses, Lord. In our business. In our lives, God. Come on. Oh, Lord. Oh, God. Release your power, Lord. Umpisahan mo na ng matagumpay ang taon na ito, kapatid. Huwag mong palilipasin na ganyan ka lang. Huwag mong pinaniniwalaan yung kasinungalingan ng kaaway na hindi ka na makakalaya, na hindi ka na makakabangon, na hindi ka nagagaling. The Spirit of God is moving right now. The Spirit of God is strengthening you. He is moving right now. Oh God, come and move, Lord. Empower this family, God. Empower these hands. Empower this body. Empower your sons and daughters, God. Oh Lord. Come, Holy Spirit, Lord. Come, oh God. Come on, ask the power of the Holy Spirit. Oh God. Oh God. Oh Lord. Oh Jesus. Oh God. Spirit of God is moving in your life. Oh Jesus, thank you, God.
Dahil ikaw nagre-remain, pero ang demonyo umaalis. Then the devil left him, and the angels came and attended him. Sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Kikilo siya sa buhay mo. Ito yung taon, kapatid, na ikaw ay pinagpala. This is the year of prosperity, a year of peace, a year of hope, a year of God's blessing. Kapatid, maraming gagamitin ng Panginoon para sa iyo. Gagamitin ng Panginoon para sa iyo. Ikaw ay magiging mananagumpay. Tama, may laban kasi ikaw ay magtatagumpay. Then the devil left him, and the angels came and attended him. Hindi ka mag-isa, kapatid, sa laban na ito. Maraming kapamaraanan si Lord. Maraming provision sa Panginoon. Maraming kamay na gagamitin si Lord. Maraming oportunidad na gagamitin si Lord. Kahit supernatural na kapamaraanan gagamitin ni Lord. Ngayong taon na ito, masa tayo sa Panginoon. Magsimula ng tama. At naniniwala ako, kapatid, may maganda kang patutunguhan. Selyuhan natin ang gawaing ito ngayong araw na ito, knowing that we are blessed and not cursed. We are an asset and not a liability. Tatanggapin natin ang pagpapalang ito. And I believe, mga kapatid, maniwala ka. After this, your life, your year, will never be the same again. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Happy New Year, everyone. Jesus loves you so much.